Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, ngayon ay December 16 na. So, syempre nagsimula na ang simbang gabi. Sana nakapagsimba kayo at sana matuloy-tuloy ninyo yan hanggang sa matapos yung simbang gabi. So, 9 evening yan, di ba? 9 morning pala. So, yon, I hope na sana matuloy-tuloy nyo yan. Kanina nakinig ako sa online ng misa. So, natuwa naman ako kasi napakaganda ng homily. So, talagang may mapupulot ka at mababaon mo sa puso mo. Basta talaga, salita ng Diyos ay panghawakan natin yan at pagkatiwalaan. Dahil walang imposible sa itaas. So, yan! So, syempre gusto ko rin magpasalamat maliban sa ating Panginoon. Syempre gusto ko rin pasalamatan yung mga taong dinala niya dito sa akin. Syempre yung mga laging nakatutok at saka syempre yung mga bago nating subscribers. Ayun, thank you sa inyong lahat sa pagsuporta na binibigay ninyo sa Mama Sam Vlog. Lalo-lalo na talaga yung mga solid na talaga ng mga Mama Sam dyan. So, yun, maraming salamat sa inyo lahat at God bless sa atin lahat. Diba? So, yun, kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Thailand and Philippines, dalawang beses nag-last two standing sa international stage. So, yung una nga yung Miss Grand, di ba? Then, pangalawa, etong Mr. International, kung saan ginanap dito sa Thailand, parehas na pageant. So, nung una sa Miss Grand, Philippines ang nanalo. Tapos, ito naman sa Mr. Friendship pala. So, Mr. Friendship ay Thailand naman yung nanalo. So, yon, kaya happy na din ako. Happy naman ako. May nabasa ako comment ni Julie. Sabi ni Julie, nalulungkot daw siya, nasaktan daw siya sa pagkatalo ni Philippines. Okay lang yan. Kasi hindi mo naman siya maituturing talo. He's a first runner-up, ha? So, ibig sabihin, malayo talaga yung narating niya. Ang ano kasi doon sa kanilang dalawa, ito kasi si JK, bubbly talaga yung personality. Saka, alam mo yon, yung very entertainment yung dating niya. Yung kanyang presensyo ay, ano bang masasabi ko dito? Star quality. Oho, ganon. Marunong siya sumayaw, marunong siya talaga sa camera. Ito kasi si Mr. Philippines kasi first time pa lang, kaya medyo limited pa yung mga galawan niya. Pero syempre, abangan natin sa mga susunod niyang laban. Kasi, malay ninyo, pumunta siya sa Mr. Supranational, di ba? O kaya sa Mr. International at manalo, di ba? So, hindi naman dito natatapos yung chapter niya. So, ito pa lang ang simula. Kaya, okay lang yan kay Kurt Aguilar. Ako, happy ako na naka-first runner-up siya dyan. And then, looking forward ako sa mga susunod pa niya laban sa international pageant, di ba? So, yon, kaya congratulations syempre sa Thailand, congratulations sa Philippines na maganda yung naging relationship. Actually, yung Thailand hindi naging matamot sa atin. Kumbaga, pinaniniwalaan nila talaga yung galing ng ating pambato. Kung halimbawa, kung ito ay deserve na maka top 5, talaga ilalagay nila sa top 5. Kung deserve netong manalo, ipapanalo talaga nila. And then maraming mga candidates natin na lumaban dito sa Thailand na talagang nakarating talaga sa top 5. At sa Manalo, si Marcelino, di ba? Si Jordan, tapos sino pa ba? Ayan, si Emma Tiglao, si Kurt Bondat, di ba? Nandito din talaga nila pinanalo. At saka syempre, ayan nga, si Kurt Aguilar. So, marami silang lumaban dito sa Thailand na talaga namang ibinigay sa atin yung
fair na laban, di ba? So, yon. So, ako magandang relationship ng Thailand and Philippines, maganda yan. At i-keep natin yan, di ba? So, yon. So, maging happy tayo para sa another country. O, ganon. And then, para sa sumunod na chika, Mr. Nawat comments on Mario Bocaro's resignation. He pull off promises but never takes action. May sama ba ng loob si Mr. Nawat kay Mario? Sa pananalita dito ni Mr. Nawat, so obviously naman na parang na ano siya, na hurt kay Mario. Eh paano naman kasi 'di ba? Sabi niya nung una, mabait naman yan si Mario, mas madaling kausap. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang mga mambobola ay mambobola. O, di ba? So, yun yung para sa akin na kapag yung mga negosyante, ayan, machika, ay nako, hindi ibig sabihin yan ay ano, ayan ay talagang magaling talaga sila pagdating sa bolahan. Oho. And then siguro yun yung na-experience ni Mr. Nawat. Siguro hindi pa siya nabayaran. Ganon. Kasi di ba may mga pageant na, ayan, sa Miss Universe, madalas na nangyayari ito. Yung katulad na lang kay Chabit, di ba? Sabing ganon, hanggang ngayon hindi pa daw nila nababalik yung talagang nagastos ni Chabit dito. Hindi pa daw nakuha. Pero pinabayaan na lang ni Mr. Chabit kasi nga, para sa kanya, sige na, bahala kayo dyan. O, tingnan ninyo, yung nangyayari sa Miss Universe, di ba? Kasi yung mga tao kasi nagpapatakbo dyan, nasisilaw sa opportunity na pwede nilang pagkakitaan yung Miss Universe. And then, ganun yung nangyayari. So, sila na rin yung nagpapabaksak sa Miss Universe. Sorry to say ha, pero pag gano'n kasi ng gano'n talaga yung sistema, talagang mawawalan ng tiwala yung mga negosyante na kasosyo nila dito. Kasi nga, syempre, kaya nga sila nakikipag-negotiate to make more money or to make earn. Pero kapag hindi sila nag-earn, eh syempre, sasama yung loob nila kung labas lang sila ng labas tapos nagagamit sila, di ba? So siguro ganun yung eksaktong naramdaman ni Mr. Nawat daan sa organization ng Miss Universe. Ito ay opinion ko lang, disclaimer lang po, di ba? So yon, nakakaloka kasi, di ba, kung iisipin mo, parang ewan ko ba, but okay na rin yan, nag-resign na rin naman, di ba? So, looking forward na tayo sa new management. At eto, si Kun An, goodbye universe na talaga bang tuluyan? So, since na wala na tayo naririnig ngayon kay Kun An, so mukhang talagang goodbye universe na siya. Pero sabi ko nga, pag naayos siguro nito yung sistema niya o yung problema niya, I think babalik yan in the future. In the future. But for now, mas okay na rin na wala na siya dyan kasi sa kanila nagsimula yung mga gulo. So yun, so parang feeling ko better na hindi na sila mag-manage. So, yun yung akin. Kayo ba, gusto nyo pa ba mag-manage si Kun An? Na-miss ba ninyo si Kun An? Ako, sa totoo lang, na-miss ko siya. Na-miss ko yung mga Hello Universe. Ayun, na-miss ko yung pagiging reyna-reynahan niya bilang Miss Universe. But, feeling ko naman, mabait naman si Kun An. Oo, kasi madali siyang i-approach, madali siyang kausapin. Oo, hindi naman siya yung ano mo yun. Pero dahil sa pinagdadaanan niya, hindi naging madali sa kanya ngayon ang naging part ng Miss Universe. Kung saan pa naman dito ginanap sa Thailand. But looking forward ako in the future na kung ano ang mangyayari sa kanya, kung maayos niyo ba tong problemang hinaharap niya. Pero syempre yun yung hangad natin para sa kanya, di ba? And then, ayun, so sana mayroong maghawak ng mas maigi, mas mabuti sa universe. So, ganon. So, congratulations naman sa universe. At ito ang sumunod natin, chika. Nikki Buenape, nagkaroon na ng homecoming dito sa Pilipinas. Yes, after niya nga manalo ng The Face Beauty International, The Face of Beauty International, na back-to-back ang pagkapanalo natin dyan. Take note, back-to-back. Ayun na nga, nagkaroon na ng homecoming si Nikki Buenape kahapon at napakaganda. Hindi lang si Nikki ang nagkaroon ng homecoming kahapon sa kanilang hometown, si si Atisa Manalo. O, yan, silang dalawa. So, yon, nakakatuwa kasi yung mga beauty nila pang international talaga at winner. At kahapon sabi
sabi ko, ang ganda-ganda naman ni Nikki. Sobrang panalo talaga yung itsura niya. So sabi ko, oh, congratulations sa Pilipinas, di ba? Kasi nagkaroon tayo ng isang kandidata na talagang masasabi mo, wow, ang ganda-ganda. So yun. So for sure, ingit na naman yung mga taga-Indonesia sa atin. Charot! So yun. Kasi di ba, ngayong taon na 'to, ano ba nakuha ng Indonesia? Wala, oo. Nung nakaraang taon, ayun, namayagpag sila, Miss Cosmo sila. Pero ngayon, ayun na, wala. Malay ninyo mag-back to back sila sa Miss Cosmo. Kasi 'di ba sabi nga nila, back to back, kaya nila yan. Ay, tignan natin, no? 'Di ba? So, yon, good luck. So, ayan, speaking of Miss Cosmo, nagsalita na nga syempre ang isa sa mga matinding hurado dito na si Paula Sugar. Oo, kasi nagbigay siya ng message sa mga sa mga candidates. O ikaw, agree ka ba? Sabi niya, the judging process is fair. Doon daw sa lahat ng candidates, Miss Cosmo. Sabi niya, it's not about what country you represent, it's about the heart you represent. Sabi ni Paula Sugar. So, anong komento natin dyan? Totoo ba? Charot. Ako parang feeling ko, nung last year is, nakitaan nila ng potential talaga, yung galing talaga ng Indonesia. So, parang feeling ko, ayun talaga. Kasi kung titignan mo naman si Miss Indonesia, in fairness naman gusto ko naman maging fair naman dito sa reigning queen nila, na parang kung mararamdaman mo, maiintindihan mo kung bakit siya yung naging reyna. Hindi sila particular doon sa gano'n ka ba kaganda, Diyosa ka ba. So, ayan nga sa pinaparinig nga ni Paula Sugar, parang pinaparinggan dyan So, yun. Kung iisipin lang natin na parang, it's not about country kasi Philippines is laging dominante. So, parang kung may puso ba yung candidates, parang sinabi naman nila na yung candidates natin noong nakaraang taon ay walang puso, charot. So, yan. Ako para sa akin ay, siguro hindi lang luck ni Atisa nung nakaraang taon sa Miss Cosmo, at parang feeling ko nakitaan nila ng potential si Indonesia. Ewan ko, hindi ko alam Gusto kong maniwala na fair sila. So, yun. Kaya nag-explain ako. Gusto kong maniwala na fair sila. Ayokong bahiran yung utak ko na parang, ay, hindi naman fair yan Kasi mas unfair kung gusto lang natin, parang ang basehan natin na fair sila kapag pinanalo nila si Philippines. Parang mas unfair yun sa kanila, di ba? So, yun. Ibig sabihin, pag si Philippines ang pinanalo ng isang pageant, fair ang pageant. Ganon. Basta ako, siguro, makitaan lang natin siguro ng tamang pag-judge. At tiwala naman ako kay Paula Sugar na binabasa niya yung mga profile ng mga babae, inaalam niya kung ano at meron ang isang katangian ng isang candidates. So, ako para sa akin ay naniniwala ako na fair si Paula sa lahat ng candidates. So, yon. At tinatrabaho niya to ng maayos. So, ayun yung quality na meron si Miss Paula na talaga pag naging hurado siya, chine-check niya talaga lahat. So, yun ang maganda at ayun yung bongga. So, yon. So, yon, di ba? Para mas, mas panalo. Gusto kong eksena doon lamok. Nakita ninyo. So, yon. Nakakaloka. So, yon. Good luck, syempre, sa mga candidates, lalo na kay Chelsea Fernandez. Sabi ko nga kung maganda ang represent ni Chelsea, talagang mananalo dito si Chelsea. Lalo na pag nabasa na nila yung background, yung profile, ay nako, mapapanalo nila dito si Philippines. O yan. So, burahin na muna natin yung mga negatibo na tumatakbo sa utak natin at pagkatiwalaan natin yung mismong organization, kung paano nila pipiliin yung bagong Miss Cosmo ngayong taon na to. So, let's see. So, trust them. Ayun yung kailangan. Magtiwala tayo sa kanila. At, may tiwala ka ba? Charot. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, MGI All-Stars. So, tingin mo, Mama Sam, dapat nga bang sumabak si Celeste at saka si Michelle D? To be honest, gusto ko. Kasi syempre, alam natin na very strong
ang candidates na to, Celeste Cortesi, very popular sa Pilipinas at talagang kahit sabihin natin na naeltukuyo siya sa Miss Universe, maraming sumusuporta sa kanya at naniniwala ako na kakayanin niya tong laban na to. And then, si Michelle D, ganun din. Diyos ko, gusto kong manalo si Michelle D. Gusto kong lumaban si Michelle D sa totoo lang dito sa MGI All-Stars. Bakit? Kasi parang gusto ko magkaroon siya ng title sa international pageant katulad ng nanay niya. Sabi ng ganon, mothers and daughter, di ba? So kung ang title ng nanay niya ay Universe, gusto ko maging title ni Michelle ay ang title ng nanay niya ay si International, kasi iniisip ko si Gloria Diaz. So, yun, si Melanie Marquez ay Miss International. Gusto ko si Michelle D maging Miss International din sa stage, sa international stage, ganon, na mag-title. So, parang pili ko, kung si Michelle D ang isasalang natin dito sa MGI All-Stars, panalo siya dito. Ayun yung nararamdaman ko, mananalo siya dito kasi kaya niya to. At magaling ang Michelle D. So, yan. So, why not, di ba? So, why not coconut? Feeling ko si Michelle D ang mananalo dito kapag inilaban to dito sa MGI All-Star. So, ang tanong, sasali nga ba talaga si Michelle D? So, nararamdaman nyo ba na willing si Michelle D na mag-join? So, parang feeling ko, yes. Di ba? So, yan. So, why not? Di ba? Pag nanalo siya dyan, di isa na siyang Reyna, 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 Reyna. Di ba? So, gusto ko siyang manalo. At gusto ko siya ang maging kauna-unahang MGI All-Stars. Di ba? Kasi parang feeling ko, fit sa kanya yung titulong niya. At feeling ko, kaya niya. Kaya niya talaga. Ganon. Diba? So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, diba? So, kahapon pinag-uusapan natin na matatransfer na sa New York yung Miss Universe, babalik na doon. So, tapos babaguhin na nila yung management. So, ang tanong, papalitan din kaya nila si Patty Mabuse? So, yan. Ayun yung tanong nun lahat. I-dethrone kaya nila? Para sa akin, I think hindi. Hindi nila i-dethrone yan. Maliban na lang kung hindi magagampanan ni Fatima yung duty and responsibility. Kung ita-transfer to sa New York, kung babalik na talaga siya sa New York, medyo dito, delikado si Fatima sa mga attitude na pinapakita niya. Kasi minsan parang unprofessional yung dating, di ba? Yung ayun na yun, biglang mag-walk out, biglang Pero ako kasi sa nakikita ko ngayon, dapat hayaan natin siya na ipakita niya sa atin yung responsibilidad niya bilang Miss Universe. So, maganda yan kasi New York yung hawak sa kanya. So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng sistema. So, ngayon, kung hindi niya masusunod yung duty and responsibility niya dyan, madali din siyang madidethrone. Madali din siyang matatanggal. But, ang iniisip ko na lang dyan ay keep going lang. So, bigyan natin siya ng chance. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kasi kahapon, doon nga sa homecoming niya, nakita naman natin na ang daming sumusuporta sa kanya. At ang daming naniniwala. Siyempre, kumbaga, kung ilagay natin yung sarili natin doon sa sitwasyon nila na tayo ang nanalong Miss Universe tapos ayaw ng mundo. Di ba nangyari yan dati kay Pia Wurtzbach? Pero keep going pa rin tayo. So, yun lang din yung yung gusto ko na maintindihan natin. Kasi nandyan na nakoronahan na dibigyan natin ng chance. Ngayon, kung makikitaan naman yan ng organization ng butas, talagang liligwakin na yan ng bonggong-bongga. Ako kasi naniniwala ako, kung may ginawa silang mekos-mekos dito sa Miss Universe, babalik lang din sa kanilang lahat yan. At unti-unti na nga nakikita natin yung pagbabalik ng panahon na sandali lang muna, may mga ginawa kayo. So, ayun na, di ba? And then, so, hintayin natin yung proseso. So, hintayin natin yung sitwasyon. Pag natapos niya yung reign nyo dyan, my gosh, bibilib ako sa kanya.
Pero hindi rin ako magugulat kung biglang isang araw ay pinalitan na siya. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.